Cassie! Cassie! Parang parang figurin. Oh? Parang nabaksak yung ulo. Parang figurin ito. Parang nakakaaliw ako, parang figurin. Huwag na, higpitan mo yun sa metali. Parang babasagin Higpitan mo yung talo. Naglagay sa kulay. Sa layo-layo pa po ng aking pinanggalingan ang taas ng mic. Pasensya. Okay lang. Ang hindi sumigaw, masusunugan ang bahay. Ang hindi malakpak, mamamatay. Ay! Ayaw masunugan. Joke lang. Lahat ng idol ko, namatay na. O ano? Si FJ, patay na. Si Lloyd Cadena, patay na. Si Mahal, patay na. Kaya kay candidate number 2, idol din kita. Kaya mamatay ka na. Hello, hi, mabuhay! I am Amara Esther Garcia, all the way from the town of Santo Tomas, province of Batangas. Please do allow me to start with the name of your one and only, ang babaeng gumanap sa wildflower. Ang babaeng nagsabing, patay na si Filipus. Ngunit, buhay pa
to na nag-iiwan ng mga katagang? Kung ako ay magiging presidente ng ating Pilipinas, ipapasara ko ang pek-pek ng mga kababaihan para walang lamangan puwet ang labanan. Kumain ka ng papaitan. Kayong mga babae kayo, isusubo na nga lang namin mga bakla. Uupuan niyo pa. Try niyo kaya upuan muna namin bago niyo isubo. Nang matikman ninyo ang pait ng aming puwet. At nag-iiwan po ako ng isa pang katagang na ito po ay makukunan nyo ng teknik. Ito po ay ang gamot sa batang may hika. Yan. Kapag ang batay may hika, ay inumin ng kumukulong mantika. Tanggal ang hika, pantay ang bata. And I thank you so much. Yes, thank you, candidate number 1. Palakpakan po natin siya. Thank you, candidate number 1 is candidate number 2. Palagay lang po yung spasyo para makapasok yung mga candidates. Ha? Oo. Tuloy ito. Lights, please. Ano yung nasa ulo mo? Wala bang malakpakan para kay candidate number 3? Karina tawa ng tao. Ha? Karina tawa ng tao. Lahat ng idolo ko namamatay. Una, si FPJ. Pangalawa, si Dolby. Bakit galit ka? Pangatlo, si Mahal. Kaya kay candidate number 1, total, nauna ka, kaya mauna kang mamatay. Respa? Ang hindi pumalakpak, mamamatay ang pamilya. Siyempre, joke lang yun. Colleagues, good Saturday evening, friends. Hello, hi, mabuhay. My name is King Jerome Villasana, all the way from Paru-Paru Festival, Municipality of Dasma, Probinsya ng Cavite. But tonight, please do allow me to stand by the name, Baba ng May. So, pakitasan niya ako. Talapot na ako! Hindi ka na nakalit. Hindi naman ang kilit ng ulo. Ano kaya kasi? Mighty! All the way! Ano ba? Kanina ka pa all the way. Miss Ina! Ina! Ano? Ina! Oh, Dijaya. Thank you. Yes. Palakpak, DJ. Ahora. Thank you, candidate number 3. Next.
ang pagiging bakla. Humihingi ho ako ng kapatawaran. Ngunit kung ang dulot naman po nito ay kasiyahan, pwede ho ba akong makahingi ng isang masigabong palakpakan? Dito sa ating bansang Pilipinas, pinapatay na ho ang mga adik. Kaya kay candidate number 3, sumuko ka na, putang ina ka. By the way, ako ho si Binibining, Maria Cassandra Aliba. But tonight, please do allow me to stand by the name of your one and only, your Binibining Pilipinas 2011 Miss Universe. And I am your Miss Universe 2012 first runner-up. Opo, ako nga po, si Binibining Janine Tugnoin. At bago ko po lisanin ang 4 na sulok ng intabladong ito, mag-iiwan ko ako ng kasabihang hindi ho bastos, sapagkat 50% ho ang mga manonood ay pawang kabataan. Na sa mapuputi ho nilang balat, malaking dibdib na pinagpipiestahan ng grupo ng kalalakihan. Ngayong gabi, atin mong baguhin ang pamantayan ng kagandahan. Ang ganda ng iilan, sexy ng karamihan. Tatapatan, papantayan, minsan pa nga po ihigitan ng pangit na nasa inyong harapan. Kaya't lagi niyo makakatandaan na sa ganitong uri ho ng patimpalak, may pangit na tatatak. Salamat po! Okay, thank you, Caroline. Okay, thank you, Caroline. Lights, please. Lights po. Ano ba tumakan? Ang tulis? Hoy, mataas! Mataas! Taas pa rin sa... Eka lang. Ako po ay magpapakilala na lang sa inyo. Na! Ako ay si Liza Fred at ika Barangay Matinik Lopez Quezon. Uno, ako po ay may isang kasabihan po tayo sa atin. Kahit po isang aking paningin, lalaban at lalaban pa rin. Happy Fiesta po sa ating mga puro. Thank you, Sir Sandro, sa akin. Thank you. Next is... Okay. Mga ate, kuya, space lang po. Nawawala po yung signal ng mic natin kasi hindi na tayo makaano sa DJ. Hello. Kaya... Next is good.
Naghahanap ka? Oh. Ano? Ay, Barbie! Ay! Barbie ka? Wala po ba spot mo? Barbie nga! Ganda! Ganda, Barbie. Oh, ano? Ano ba naman itong mga candidates na talaga? Wala pong malikaw nagsasalita. Joke lamang po. Pinapatay na ang mga adik ngayon. Kaya candidate number 3, putang ina mo, sumuko ka na. Bakit di mo natin malaktakan ang isang baklang humihin ng ganda? Pero putang ina, bakit ganito may tsura? Ako nga pala, ang nag-iisang Elsa Dragon Mendoza, all the way from USA, United Squadron Area. Maraming salamat po. Bago ko po listahin ang apat na sulok na entablado ito, gusto ko na po sana mag-iwalay sa katarang. Kung parin ka, huwag kang magtataka, dahil nasa lahi mo yan. Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you, candidate number 6. Thank you. Sa lahat po ng magaganda at gwapo. Magandang gabi po. At sa lahat naman ng mga pangit, gabi na po. Pero joke lamang po iyon. Dito sa ating mundong ginagalawan kailanman, ay hindi ho naging pamantayan kung gaano ka man kapangit o kung gaano ka man kaganda. Dahil ang tunay na timbangan ng Diyos ay kung gaano kabusilak ang iyong puso at kung gaano kalinis ang iyong konsensya. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, judges. A woman standing in front of you is all the way last from bayan ng may puso.
ang bayan ng Gumaka. Opo, ako nga po pala ang inyong paboritong matabang kontesera. I am your binibining Tamtam Verde, taking a Bachelor of Science major in History. But tonight, allow me to stand by the name of your one and only, Binibining Pilipinas First Runner-Up, ang minsan akong binasagang Swami Girl at Hipon Girl. Bakit hindi ho natin sabay-sabay palakpakan at hiyawan ang nag-iisang Herlin Nicole Mambubudol. At bago ko po lisanin ang intabladong ito, mag-iiwan ho ako ng 4 na uri ng pag-ibig dito sa mundo. Una, ang mga lalaki. Ang mga lalaki po, pag umihi, nakatayo. Kung umihi. Pagkatapos umihi, ipapagka. Pangalawa, ang mga babae naman po. Ang mga babae po, pag umihi, nakaupo. Kung umihi. Pagkatapos umihi, kikiligin mo siya. Pangatlo, ang mga bakla. Ang mga bakla po, pag umihi, tatagkalin ang tali. Pagkatapos umihi, ibabalik ulit sa pagkakatali. Pang-apat, ang mga tomboy. Ang mga tomboy po, pag umihi, nakatayo, kunyari. Pagkatapos umihi, basang-basa ang pinti. Once again, I am Herlin Nicole Budol, your candidate number 7, saying, sa ganitong klaseng uri na pati pala, may matabang tatatak. I see, I saw, and I will conquer. Thank you and happy birthday. Thank you, candidate number 7.
Ano, pagod na? Hindi na lang pala kaya mo, ha? Palakpakan po natin si Karen. Ang napili niyang judge ay si Judge number 3, Mr. Ivan. Pabigyan yung mic. Okay, makinig po muna tayo ha. Bago tayo pumalakpak sa mga candidate natin, makinig po muna tayo sa mga sagot nila para maintindihan din po ng mga judges kung ano yung gusto nilang sabihin ha. Makinig muna tayo. Okay, candidate number 2. We're going to have a translator, or we are going to translate it in Tagalog. Atin bang ita-translate sa Tagalog? I'm just... No, ganito na lang po ma'am. Yeah. Siguro, dahil para mas maiintindihan niya, magtatanong po si Sir, pakitagalog na lang po ninyo para maintindihan ni candidate number 1. Tapos yung sagot po ni number 1, kasi maririnig naman po namin lahat yon kung tama po yung pagka-interpret nyo sa English sa sagot niya. Okay po ba yun, ma'am? Okay po yun, ma'am? Okay, sige po. Thank you. Anyway, Judge number 3, Mr. Ivan. Hi. Hello, sir. Good evening. Okay. To wanted to be a professional, good model and role model, what should have and why? I understand po, pero mas maganda po kung i-translate po natin sa Tagalog para mas maintindihan po natin. Okay, I repeat again. To wanted to be a professional, good model and role model, Kung ikaw daw ba ay naghahangad na maging isang good model or role model, what should have and why? ano daw ang katangiang meron ka at bakit? Okay, mga kaibigan. Hayaan niyo po akong sagutin ko ang inyong katanungan sa wikang Katagalugan. Kung ako raw po ay magiging isang
role model. Tama po ba? Okay po. Mas pipiliin ko po yung maging professional model. Kasi mas kung dito po natin makikita kung ikaw ay isang professional, igagalang ka ng taong nakapaligid sa iyo. Kung ikaw ay professional, igagalang ka ng mga taong nasa inyong harapan. At ito po ay magiging sandata po natin upang tayo ay maging magandang modelo sa ating dito sa ating mundong ibabaw. Maraming salamat. Thank you, candidate number 1. Doon muna tayo sa backstage para makapag-relax. Okay. Okay, judge. Okay? Okay, ma'am? Okay. Ano? Kinakabahan? Kaya mo yan. Kinaya mo nga kainin yung apoy. Yung tanong pa, di mo kayang sagutin. Pili ka, ha? Okay. Again, it's judge number 3, Mr. Ivan. No. Ayan no. Are you ready? Yes, I If you are given a chance to change your beauty, if you are given a chance to use your beauty, how to change the world, how will you use it? Kung mabibigyan ka daw ng pagkakataon na piliin, to change your what? Baguhin. At if you are given a chance to use your beauty, o magagamit mo daw iyong kagandahan, ano sunod? Paano mo ito babaguhin at paano mo ito gagamitin? Simple lamang po. Gagamitin ko po ito sa pagrespeto sa bawat isa. Bakit kamo? Dahil dito sa mundong ginagalawan natin, alam naman po natin lahat na kaming mga third homosexual ay hindi laging nakakaranas ng diskriminasyon. Diskriminasyon na kung saan nilalaing, inaalipusta, inaapak-apakan ng aming pagkatao. Ningit sa aking kaalaman, ang pagiging isang bakla ay hindi hadlang na mabuhay dito sa mundong ibabaw. Nararapat lang po kaming irespeto tulad ng pagrespeto nyo sa kapwa nyo tunay na babae at kapwa nyo tunay na lalaki. At naniniwala ako na hanggat pare-parehas tayo ng hinihingahan, hanggat pare-parehas tayo ng iniinom, hanggat pare-parehas tayo ng kinakain, lahat tayo pantay-pantay, walang mataas, walang mababa. Thank you. Naka-jackpot ka te nakasagot ka. Okay. Candidate number 4. Okay ka lang. Makinig ka lang ha. Kaya mo yan. Pili. Judge number 4, Miss Karina. Hello po. Ayan. Bago ang lahat. Happy Fiesta po! Yan! Ayan! 10 taon po akong hindi mo nakauwi dito. Ayan, ito. Ito yung question mo number 4. Tatayo ako. Sabi, ngayong darating na barangay election, ano sa tingin mo ang 3 katangian ang meron ang dapat na mamuno sa ating barangay? You want to repeat? Okay, I repeat. Ngayong darating na barangay election, ano sa tingin mo ang 3 katangian ang meron
na meron ang dapat na mamuno sa ating barangay? Okay, ma'am. Thank you very much for that very wonderful question. Ang katanungan po ay, anong tatlong katangian daw po ang dapat tinatangi ng mamumuno dito sa ating barangay? Una ho, ang pagrespeto. Naniniwala ho ako, kapag ikaw ay namumuno sa isang barangay, dapat ikaw ay may respeto sa mga taong nasa paligid mo. Dahil bilang isang mamumuno sa iyong barangay, dapat ikaw ay nire-respeto at sila ay nire-respeto mo. Pangalawa, dapat po, ikaw ay may kamay na bakal. Bakit kamo? Dahil naniniwala ho ako, kung ikaw ay walang kamay na bakal, hindi mo mapapasunod ang mga tao mo sa barangay mo. Kung ikaw ay mismo, hindi magmamatigas sa mga taong nasa paligid sa'yo. Pangatlo, higit sa lahat, may pananalig sa poong may kapal. Dahil bilang isang tao, dapat ikaw ay may respeto at may kamay na bakal at higit sa lahat, may takot sa poong Panginoon. Maraming salamat po. Thank you, candidate number 6. Next is candidate number 5. Palakpakan nyo naman, pampalakas ng loob. Candidate number 5. Kamusta? Ano pakiramdam? Kaya ha? Sasagot tayo dito ha? Lalaban na. Okay, go. Pili. Tama na yan, sana ng bulan. Wala na sila natupad. Again, it's judge number 4, Miss Karina. Uulitin ko lang yung tanong. Pero wag mong ulitin yung sagot. O sige, kung ikaw ang papalarin na maging Miss Gay Pangkalawakan ngayong gabi, ano yung experience na ma-share mo sa iba na experience mo ngayong gabi? Magandang gabi sa inyong mga judges at kay Ma'am Karina. Ngayon para sa akin, ang masasabi ko lamang sa mga kabataan na katulad ko ngayon ay sana sa atin lamang ito at pagtimpalak sa ating barangay matinig sa ating kabestahan. Yun lang ang maibibigay ko sa inyo. Kasiyahan. Thank you. Thank you, candidate number 5. Hawak sa mga. Okay, next is candidate number 6. Relax ha. Makinig mabuti sa tanong na ibibigay ha. Huwag bagsak ng sagot. Pakinggan yung maigi yung tanong. Pili. Wait lang. So, dahil dalawa na lang naman yung candidates natin, kasi ang nabunot niya uli is si Miss Karina. So, okay lang po ba, ma'am? Tatanggalin ko na si Miss Karina para mabigyan naman kayo ng chance na makapagtanong. Okay lang po? Okay. Bunot ka ulit. Ano yan? Mananalo ko ng sisiw? Ay, no. Ay, hindi. Si Mr. Ivan uli eh. Tanggalin ko na rin siya, ha? So, dalawa na lang talaga pagpipilian nyo, ha? Para makapagtanong silang pare-pareha sa iyo. Mananalo na yan. Judge number 2, Miss Angelita. Angelita. Sorry. Hindi po. Yung tanong. What is your age among the rest of the candidates that will make you win to this contest? Maaari po ba akong makahingi ng
pagkakataon na bakit ang kalong po ako po ay 15 taong gulang lang po. Ay, okay. Sige. Ano ang iyong pagkakaiba sa lahat ng kandidata ngayong gabi para manalo ka sa contest na to? Maraming salamat po sa magandang katanungan. Ano nga daw po ang pagkakaiba? Ano nga daw po ba ang pagkakaiba ko sa mga kandidata? Ito po ay ang, unang-una po, ito po ay ang kanilang brain at saka ang mga outfit, then ang kanila pong mga balat, yun na. At saka Tayo. I thank you. ano daw po ba ang pagkakaiba ko sa mga kandidata? Ito po ay ang ganda at ang kanilang at ang kanilang mga talento. Wait lang po, konting katahimikan lang muna ho tayo para maintindihan natin si candidate number 6. Okay, proceed. Ano nga daw po ba ang pagkakaiba ko sa mga kandidata? Alam naman po natin at kita-kita po natin kung ano po ang pagkakaiba ko sa mga kandidata. Unang-una po ito ay ang kanilang brain at ang mga kanilang mga itsura. Dahil kitang-kita naman po natin sa ganda nila sa itsura kong ito. At saka Hey, luto na yan! Wala na, laglag ka na. Basta na kasi kami. Malalaglag ka lang naman ng huli. Okay na, huwag ka na sumagot. Wala na! sa kanilang talento. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you, candidate number 6. Okay, let's call on candidate number 7. So, wala ka ng choice. Kung hindi ang magtatanong sa'yo ay ang ating punong hurado, si Maria Jocelyn Soterio. Number 7. How are you? I'm great. Okay. Tingin ko sa'yo, babaeng dating mo, kung di ka lang naglagay ng... Thank you so much, ma'am. Okay. This is my question. Actually, this is not a question. I would like to ask about your definition or your thinking about millennials. Okay. Thank you so much for the wonderful question. But I believe that the question that was given to me is maybe wrong for you, right for me. Yeah, that is your, actually, that is your idea. That is my own opinion, ma'am. Thank you so much. But ang tingin ko po sa bawat kabataan ngayon, naniniwala po ako na ang kabataan ho ay ang pag-asa ng bayan. Ngunit sa panahon po ngayon, ang bawat kabataan po, ang nakikita ko, napakarami pong hindi nakakapagtapos ng pag-aaral. Bakit po ba kamo? Dahil naniniwala po ako na bawat kabataan po sa ngayon ay nalululong sa kung anumang klaseng uri like social media, nalululong sa droga. At maraming pong kabataan ang nabubuntis ngayon. Ngunit ito pong pagkakataon na to ay hayaan niyo po akong ipahayag sa bawat kabataan nandito na unahin po natin ang edukasyon. Bakit po ba kamo? Dahil naniniwala po ako ng edukasyon lamang po ang tanging susi patungo sa ating tagumpay. Because I believe, ladies and gentlemen, that education is one of the fundamental benefits of the human civilization. It will serve as an armor that will conquer ignorance. And I've always believed that the education is the primary source and ticket for the better future. Thank you so much. 3. One of our top 3 is candidate number... Candidate number 1! Next is
Music please. Next is candidate number 4. And our last but not the least, napapasok sa ating top 3. Anyway, girls, thank you. Maraming salamat kasi pumunta kayo rito, dumayo kayo, mga malayo mga pinanggalingan ninyo, nag-effort kayo. Maraming salamat sa inyo para mapasaya yung mga taga-Barrio Matinik, ha? Thank you, maraming salamat. Okay, our last finalist in top 3 is candidate number... And you are right. Candidate number 7! Thank you. Thank you. Thank you, Tem. Thank you, Thank you. Thank you. Dahil magkinikan, gana ba kayo? Para tanggalin ang kauna-una Miss Gay Pangkalawakan 2023. Handa na ba ang lahat? Feeling ko naman handa na kayo. So hindi na natin patatagalin to, ha? Our second runner-up goes to candidate number... Candidate number 1! Baliktad. The other side. Yeah. Muli po, maraming salamat sa mga judges. Ma'am, thank you po. Sir Ivan, thank you. Thank you. Kasi effort kayo, gabi na pero dito pa rin kayo. Maraming salamat sa inyong lahat, ha? Okay. I am Miss Gay Pangkalawakan 2023. So, kapag tinawag ko ang number mo, ibig sabihin, ikaw ang nanalo. So, kung sino man sa inyong dalawa, yun ang first round. Ha? Our very first Miss Gay Pangkalawakan 2023 goes to candidate number... Muli po, inaanyayahan. Party-party tayo mamaya. Huwag kayong aalis. At sa mga sponsors, gusto ko na akong kumulong coffee. Okay. Huwag na natin patagalin to. Our first Miss Gay Pangkalawakan 2023 goes to candidate number... Sino merong napkin dyan? May regla ako. May regla talaga ako ngayon gabi. Hindi ko ito makakapag-enjoy. Nakaputi pa naman ako. na talaga. Our first game, Miss Gay Pangkalawakan goes to candidate number...